At sa pagpapatuloy ng ating recap, ilang araw pagkatapos noon ay natapos na nina Rio at Aman ang crash course nila tungkol sa pag-explore ng dungeon, at sinabi ng guro nila na papasok na sila sa unang level ng dungeon sa hapon. Halatang kabado si Aman sa pagpasok sa dungeon pero ipinabatid ni Rio sa kanya na mag-relax lang dahil kung ngayon pa lang siya magpapanik, mapagod lang siya bago pa sila makarating sa dungeon at tinanong ng instructor kung may mga tanong ba sila, at si Rio ay nagtanong kung may paraan ba para agad silang makapunta sa mga floor na nalinis na nila dati. Na-impress ang instructor sa tanong niya dahil kadalasan mga bihasang adventurer lang ang may alam tungkol doon. Sinabi ng instructor na may mga dungeon sa timog na may kakayahang mag-teleport sa mga checkpoint, pero wala pang ganoon sa dungeon ng Lon. Pagkatapos noon ay dinala ng instructor ang lahat ng estudyante sa dungeon na nasa gitna ng syudad. Ipinaliwanag niya na ang syudad mismo ay itinayo sa paligid ng dungeon at tuwing ilang taon, bigla na lang dumarami ang mga halimaw sa loob ng dungeon at minsan umaabot pa sila sa ibabaw. Ipinaliwanag niya na ang mga pader sa paligid ng dungeon ang nagsisilbing proteksyon para sa mga sibilyan laban sa mga halimaw, pero sinigurado niya sa mga baguhan na walang posibilidad na magkaroon ng malaking pag-atake ng halimaw sa ngayon. Maya-maya ay narating na nila ang unang palapag ng dungeon na isang safe zone na walang halimaw. Sinabi ng instructor na malaya silang mag-explore sa unang floor pero kailangan manatili malapit sa entrada. Nag-team up sina Rio at Aman at hindi nagtagal ay naramdaman ni Rio na may papalapit na halimaw. Iniutos niya kay Aman na atakihin ito habang siya ang pipigil sa halimaw at kinabahan man si Aman. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang espada at maya-maya pa ay dumating ang isang halimaw na langgam. Agad itong nakilala ni Rio bilang isang soldier ant base sa librong nabasa niya. Sinabi niya kay Aman na tirahin ang leeg ng halimaw habang pinipigilan niya ito gamit ang mga yelong sibat. Tuluyang napindaw ni Rio ang halimaw sa lupa at madaling naiputol ni Aman ang leeg nito at ito ang kanyang unang tagumpay sa pagpatay ng halimaw. Tuwang-tuwa siya at kinuha ni Rio ang magic stone mula sa langgam bilang trepeo para sa unang matagumpay nilang laban. Kinagabihan ay naghapunan sila kasama ang mga roommate nila na gustong ipagdiwang ang unang dungeon trip nila. Na-impress ang mga ito nang malaman na napatumba nila ang isang soldier ant at sabi ni Aman, siya lang ang umatake ng huling blow at si Rio talaga ang gumawa ng halos lahat sa pagpigil sa halimaw. Pagkatapos ay sinabi ni Aman na gusto niya muling pumasok sa dungeon kinabukasan pero nag-aalangan siya kung kakayanin niyang mag-isa. Nag-alok si Rio na sasama dahil gusto rin niyang tuklasin pa ang dungeon, lalo na't nagtataka siya kung bakit may halimaw sa unang palapag kahit sinabi ng instructor na wala dapat doon. Ipinaliwanag naman ni Ido na may narinig din siyang mga balita na may mga soldier ant na umaabot sa una at pangalawang palapag, kaya nagtataka rin sila kung bakit at biglang dumating si Abel at iginiit na kaya nakakapasok ang soldier ant sa itaas ay dahil marunong silang maghukay. Nagulat ang mga lalaki nang makita nila nang malapitan ang pinakasikat na adventurer sa buong syudad, gaya ng dati ay prangka si Rio sa kanyang kaibigan at pagkatapos ay sinabi ni Abel sa mga lalaki na alagaan si Aman dahil wala itong common sense. Biglang tumayo si Mills at nagpakilala kay Abel sabay sabing idol niya ito at gusto rin niyang maging isang sikat na adventurer balang araw. Hiningi niyang makipagkamay at pumayag naman si Abel sabay paalala na magpursige siya pero siguraduhin muna ang kaligtasan bago ang lahat. Tinanong ni Rio si Abel kung bakit andoon pa siya sa ganoong oras at sagot niya ay kakauwi lang niya mula sa huling misyon niya. Biglang dumating ang party niya at nagagalit ang mga babae dahil sa halip na dumiretso sa guildmaster at dito pa siya pumunta. Sabi niya ay tinulungan lang naman niya ang ilang baguhan na nangangailangan ng gabay pero inutusan siya ni Lynn, na mayabang na nadalhin siya ni Warren palayo. Binuhat siya ng malaking lalaki habang sumisigaw si Abel na parang bata at pagkatapos noon ay tumititig si Lynn kay Rio na parang naiinggit. Medyo kinabahan si Rio at tinanong kung ano ang gusto niya pero pinagsabihan siya ng priestess na si Leia at humingi ng paumanhin kay Rio sa abala. Pagkaalis nila ay nag-fanboy sina Ido at Nils pero si Rio ay hindi maintindihan kung anong nakikita nila sa grupo ng mga kang-enggan na iyon, samantala ay sinabi ni Ria kay Lynn na hindi maganda ang pagtitig niya kay Rio kaso sagot ni Lynn, curious lang siya kasi laging pinupuri ni Abel ang magic skills ni Rio. Umamin si Ria na curious din siya pero binanggit ni Abel ay makikita rin nila sa lalong madaling panahon ang tunay na galing ni Rio. Kinabukasan ay bumalik sina Rio at Aman sa dungeon at sa pagkakataong ito ay nakalaban nila ang ilang monster dogs.
Habang pinipigilan ni Rio ang mga halimaw gamit ang mga yelong sibat, ipinakita naman ni Aman na marunong talaga siya sa espada at napatumba niya ang ilan sa mga ito at habang nagpapahinga sila, napansin ni Rio na parang hawig kay Abel ang estilo ni Aman sa pakikipaglaban. Ipinaliwanag ni Aman na ang guro niya ay isang matandang lalaki na si Kiro, na nag-aral ng sword fighting mula sa isang malaking paaralan sa kabisera at inisip ni Rio na baka doon din nag-aral si Abel, at nakita niyang may potensyal si Aman na maging malakas. Namangha si Aman sa kaalaman ni Rio sa swordplay kahit isa siyang mage lang. Sabi ni Rio na dati siyang nag-practice sa tulong ng isang mentor pero kalaunan ay siya na mismo ang bumuo ng sarili niyang estilo. Napansin din niyang nakakapagod ang estilo ni Aman pero ligtas ito at kailangan lang niya ng mas maraming stamina. Ikinwento rin ni Rio na si Abel ay nagpa-practice ng sword form tuwing umaga habang naglalakbay sila na isang patunay na kahit ang pinakamagaling, kailangan pa ring magsikap. Na-inspire si Aman sa narinig at nagpas siyang magpursige palalo at dito ay natutuwa si Rio sa naging tugon niya. Kinabukasan ay pumunta si Rio sa library at mas malaki ito kaysa inaasahan niya. Humingi siya sa librarian ng tulong at itinuro sa kanya ang seksyon ng alchemy para sa mga baguhan. Pero sobrang dami ng pagpipilian kaya na-overwhelm si Rio at nagpas siyang mag-break muna sa labas, biglang nagdilim ang buong lungsod dahil sa total solar eclipse at tumititig si Rio ng walang eye protection parang tito ko na naging bulag, isang segundo lang ang lumipas ay napansin na niyang may kakaiba. Naglaho ang lahat ng tao sa paligid niya at maging ang hangin sa paligid ay nagiba at bigla niyang naramdaman na may paparating na atake mula sa likod, mabilis siyang nakareact at nakabuo agad ng pader ng yelo para salagin ang napakalakas na fire blast. Nagtaka siya kung sino ang umatake sa kanya at nakita niya ang isang demonyong babae na papalapit sa kanya na parang lumabas lang sa GTA 4 ang lakad. Natuwa ang babae nang makitang may tao sa lugar niya at sinabi niyang masaya siyang talunin ito. Napagtanto ni Rio na isa itong demonyo at sigurado siyang ito na ang pinakamalakas na nilalang na nakita niya sa mundong ito. Gusto na sanang tumakas ni Rio mula sa babae pero nararamdaman niyang kahit anong gawin niya, hindi siya makakatakas sa kakaibang lugar na ito kaya't nagpasya siyang lumaban ay agad siyang nagsummon ng 12 ng yelong kalasag bago pa umatake ang Demon Mummy, at nalabanan niya ang malakas nitong firestorm. Bigla niyang binago ang atake at nagpadala ng invisible wind bullet na tumatagos sa mga kalasag ni Rio, pero na-block ito ng armor niya at nagulat ang demonyo dahil paanong may armor ang tao na kayang pigilan ang ganoong atake ng tingnang mabuti. Napansin niyang suot ni Rio ang balabal ng Fairy King. Napagtanto niyang magaling na mage si Rio dahil sa suot at lakas nito na kayang harangin ang kanyang mga atake. Kaya nagpasya siyang gumamit na lang ng espada imbes na magic at hinugot rin ni Rio ang kanyang ice sword at nasasalag ang atake. Nagpatuloy si Rio sa pagiging depensibo habang sunod-sunod ang atake ng babae, pero masyado itong mabilis kaya halos matamaan si Rio sa mukha at nagdesisyon si Rio na gumanti ng atake at nagpadala ng daan-daang icicle lances pero mabilis na naiwasan ng demonyo ang lahat ng iyon. Hindi niya napansin na paubos na ang solar eclipse habang nagsasayang siya ng oras sa pakikipaglaban. Napansin ni Rio na gumagamit ito ng wind magic para bumilis at bigla itong tumalon para ibigay ang final blow, pero nagawa ni Rio na mas alag ito nang hindi nahirapan dahil kahit mabilis ang babae, hindi ito kasing lupit ng Headless Knight na nagturo sa kanya. Namangha ang demonyo at tinanong kung sino ba talaga si Rio para magkaroon ng Fairy King's robe at espada. Lumilikha ito ng fireball para umatake pero agad nitong kinansela ni Rio gamit ang isang icicle lance at napipikon ang demonyo at nagpas siyang patayin na siya agad, dahil magiging delikado si Rio kung tatagal pa ang laban. Mabagsik ang mga sumunod na atake ng babae pero kalmado at kumpiyansa si Rio sa pagsalag ay nakahanap siya ng pagkakataon para gumanti at napatilapon ng kaunti ang babae. Ito ang hinihintay ni Rio na agad siyang nagbitaw ng sunod-sunod na icicle lances. Gumawa ang demonyo ng pader ng apoy para mas alag ang lahat pero habang lumalakas ang intensity ng mga atake ni Rio, gumawa siya ng mga bato para dagdag na proteksyon at binago naman ni Rio ang estilo ng atake dahil gumamit siya ng high-pressure water jets para mabutas ang mga pader at sugatan ang babae. Nagulat ito nang makita niyang nasaktan siya. Pero maswerte pa rin siya dahil bulag na umatake si Rio dahil sa makapal na usok at nang handa na si Rio para sa final blow. Tumalon ang babae papunta sa kanya para mapigilan ito at nagbanggaan sila sa ere. Doon napansin ni Rio na mabilis naghihilom ang mga sugat ng babae.
Dahil sa gulat niya ay nawala ang focus ni Rio at napalipad siya pabagsak sa isang gusali, nang handa na sanang ibigay ng babae ang pinakamatinding atake para tapusin siya, napansin niyang may mga patak ng tubig na bumabagsak mula sa langit. Nagulat siya pero mas lalo pa siyang nataranta nang dumadampi ito sa balat niya at mapaso at mas mainit pa sa kumukulo na tubig at napasigaw siya sa sakit, agad siyang nagtago sa loob ng bilog na bato para hintayin na matapos ang boiling rain. Samantala bumababa si Rio at bigla na lang naglabas ng malakas na flame magic ang Demon Woman, ito'y sumabog sa buong paligid at lumakad siya papalapit kay Rio na parang isang halimaw, pero nang halos matapos na ang eclipse ay nawala ang kanyang espada nang tamaan ito ng sikat ng araw. Sabi ng Demon ay hindi pa nila matatapos ang laban ngayon at sinabi ni Rio na lumayas na lang siya, hindi naman siya naapektuhan sa pagiging prangka ni Rio at nagpakilala bilang Leonor, sabay tanong kay Rio kung ano ang pangalan niya. Ipinakilala rin ni Rio ang kanyang pangalan kahit malinaw na ayaw na niyang malaman pa ang tungkol sa isang demonyo. Nagulat si Leonor na alam ni Rio ang tungkol sa mga demonyo at naisip niyang sana ay ginawa niya ang lahat para patayin siya, imbes na mag-enjoy sa laban nila. Binanggit niya kay Rio na magtatagpo sila uli sa hinaharap kaso may posibilidad na makasalubong siya ng ibang demonyo bago pa man iyon, pinayuhan niya siyang huwag hayaang mapatay ng iba dahil mas malakas na siya sa susunod at siya mismo ang magtatapos sa kanya. Nabigla si Rio sa narinig pero nawala na ang eclipse at bumalik na sa normal ang lahat na walang bakas na nangyaring laban, pakiramdam ni Rio ay medyo kakaiba kaya't nagpa siyang bumili ng mga libro at magpahinga sandali. Una siyang nagpunta sa bangko para mag-withdraw ng pera na nakuha niya mula sa pagbebenta ng Wyvern Magic Stones, at pagkatapos ay dumaan sa dormitoryo para makita ang kanyang mga kaibigan at napansin niyang wala pa sila doon, ngunit bago siya makaalis ay nakita niyang binubuli sila ng ibang mga adventurers. Tinatawag siya ni Mills at Ido na duwag dahil inaambush daw niya ang mga iyon nang sila ay sugatan, ngunit sinabi ng leader ng mga bully at si Dan na pareho lang ang sitwasyon kapag naambush sila ng mga halimaw sa dungeon at namatay, maya-maya ay napatalon ang mga tauhan ni Dan nang malipol si Rio mula sa likod. Sinabi ni Rio kay Dan na tama naman daw siya pero minsan dapat ding pinapakinggan ang sariling payo. Tinanong niya kung handa na ba siyang tumakbo ngayon na magulo na ang kaibigan niya at agad namang bumunot si Dan para suntukin siya. Madaling lumiko lang si Rio at ginamit ang hawakan ng espada para sapakin ang tiyan nito kaya't nasuka pa ang pagkain nito kaninang umaga. Pagkatapos ay inalagaan ni Rio ang kanyang mga kaibigan at sinabi nilang kailangan nila ng mas mataas na stamina para hindi sila mabigla muli ng sinuman. Pero una ay kailangan daw nilang mag-recover at mag-relax muna kaya't nagpunta sila sa public bath kung saan ginagamot ni Ido ang sugat ni Rio mula sa wind bullet. Lahat ay nagtaka kung sino ang makapagsugat kay Rio dahil sa malakas siya, pero nagpasya siyang hindi muna sasabihin ang tungkol sa demonyo dahil mas importante muna ang magpahinga.